So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man? Ano naman niya pala to? At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan back-to-back po ang ating upload. Kung saan finally mapapansin po natin na naman ang ating kaibigan na si Ato. Hindi na po siya natuto. Siya po ang the biggest talunan. The biggest pag natatalo or matatalo na, magso-sorry na lang pero hindi siya talaga sorry mga kahombre ko ha. After a month, babalik na ulit siya sa dati niyang kabulastugan, okay? The biggest hip-hop sa buong mundo, ang pinakamalaking opinionista sa balat ng Pilipinas, the biggest successful guy sa Pilipinas, the biggest of tanga sa balat ng Pilipinas, Ato and Friends. Palakpakan po ang putangin ng yan. Hombre ko, follow nyo rin ako sa Facebook page ko. Wala na po siyang ginawa si Ato matapos ang aming feud. Okay? Kung saan sinabi ko, Ato, repent. Ato, magbago ka na. Ayusin mo ang sitwasyon at sistema ng buhay mo at karir sa social media. The guy, I think, listened. Sabi ko, Ato, ang pera nasa YouTube. Pero grabe, Ato, ang ginawa mo naman, nilagay mo yung katangahan mo sa YouTube. Yan yung problema, Ato. Because uulitin ko sa'yo, hindi na po pwede, hindi na tatanggapin ng social media kapag ikaw ay tanga. O kaya naman ay ob-ob. O kaya naman, tulad mo na hindi ginagamit ang kanyang logic at utak. Wala nang ibang pumapasok sa utak kundi ang paghabol sa clout at engagement. Equivalent to money. Sabi ko naman sa'yo, Ato, huwag mong habulin ang pera. Hayaan mong yung pera ang humabol sa'yo. Sabi ko pa sa'yo, think outside the box. Dapat sumubok ka ng mga bagay-bagay. And actually, mga kahombre ko, sumubok naman siya. He's actually vlogging and actually meron na siyang 60 uploads sa YouTube. Congratulations! Although mababa ang views, pero ganyan talaga. Lahat nagsisimula sa ganyan, Ato. Pero grabe, okay na sana yung transition na ginawa mo after mong mapahiya kay Makagago. What's up, man? Kaso anong nangyari? Ibinalik mo ulit yung old self mo, ba? Paano nangyari yun? Ay, hindi rin namin alam, boss. Hindi rin namin alam. Puta kami. Kung gulat na gulat ka, mas gulat na gulat din kami. Hip-hop Song of the Year, boss. Tayo na kahit yung lupay-pay ni Haring Manggi, silat ka dun, boss eh. Hindi rin namin alam, boss. Huwag mo sa amin itanong. Nahaharap ka na naman sa napakatinding pagiging cancel mo. But now, shit's real. Nagkatotoo ang mga haka-haka, mga kahombre ko. Nagkatotoo yung sinasabing mas report ata, okay? Ngayon, mga kahombre ko, si Josh Cullen po ay isang P-pop, okay? / rapper, okay? Hip-hop. 437,000 po ang followers nito. Member po siya ng SB19. Samantalang sa YouTube, mga kahombre ko, itong Josh Cullen po ay merong 366,000 subscribers with millions of views. Ngayon, mga kahombre ko, dito na natin masusukat kung papaano at kung gaano po nagbago na ang social media world. You can see na from his followers, sa totoo lang, parang wasak na wasak siya sa followers ni Ato. Ato has 1 million plus, almost 2 million followers kasi 2 pages niya eh. Samantalang si Josh Cullen po ay nasa mga 437,000 lang na followers, no? So, mapapansin natin, mga kahombre ko, na dapat
Kung sa dating sistema to, dating sitwasyon, usually, mababaon si Josh Cullen kay Ato. Pero in this case, mga kahombre ko, wasak na wasak po si Ato. Yan yung example na nagbago na talaga ang social media world. Kailangan ng gamitan ng utak. Nanalo po si Josh Cullen ng isang prestigious na award. Hindi po ito nalunok ni Ato. Pero pag-usapang P-pop, K-pop, di ba? Sa atin, sa Pinas, P-pop, Pinoy pop. Saludo, SB19. Pero hip-hop song of the year, putangin na boss, kung gulat na gulat ka, mas gulat na gulat kami, boss. In fact, nagre-reklamo siya na mas maganda pa raw yung kanta ni Haring Manggi kesa sa kanta ni Josh Cullen na nanalo ng Hip Hop Award. Tayo na kahit yung lupay-pay ni Haring Manggi, silat ka dun, boss eh. So now, at kesyo, sabi ni Ato na ang hip hop daw mga geng-geng. So, in short, meron din nakapagsabi back in the day na ang hip hop daw mga squatter. Gangster ay squatter. Mga kahombre ko, ang hip hop po ay isang kultura. Tapos meron tayo mga rap music, gangster music, bla bla bla. Malaking mundo ang hip hop, no? Lahat tayo kasya. Sa totoo lang. Kasi every month, every year, nagbabago po ang music. In fact, kung papakinggan nyo yung mga nakaraan na kanta, okay, at ngayon mo pinakinggan, sobrang cringe na, di ba? Monthly, meron mga new artists na yumayabong. Siguro isa ito, no? Isa ito si Josh Cullen sa paangat na rap artist. Kaya siya talaga yung nanalo. And deserving, ibig sabihin, may marami siyang backup na mga fans. So, ibig sabihin, marami siyang active na nakikinig sa kanya. So, hindi naman siya pwedeng manalo kung walang basehan. Ato, hindi porke hindi mo gusto yung kanta ng isang tao. Bagong taon, bagong talpakan. Meron o wala lang naman pipiliin nyo eh. Nasa link. Down below, nakapin. Try mo meron o wala lang naman pipiliin mo. Let's go. Yun na yun. Kasi tandaan mo, napakalaki ng mundo natin. Hindi yung ikaw lang ang may karapatan. Kaya dapat mag-iingat ka sa mga puntos na sinasabi mo or sasabihin mo because maari itong mag-kickback sa'yo. And in fact, it happened. Matapos po ang napakasaklap na reels ni Ato kung saan inilabas niya ang kanyang pagka-ob-ob at nilabas niya po ang kanyang pagkaliit ng utak kung saan ibinalik niya yung dati niyang mentalidad. Wala na pong nangyari sa kanya kundi nabash siya. And finally, alam niyo naman, pag si Ato ay nababash, bigla po siyang magla-live nang siya ay kumakain. Ito po ang ibig sabihin nito, okay lang yan. I-bash nyo ko, ang mahalaga sa akin nakakakain ako sa masarap na restaurant. Kasi syempre, bashing is equivalent to engagement. Now, Ato, dati yan. Dati yang bashing is equivalent to engagement. Kasi yan yung motto ko dati. Now, it will never work anymore, Ato. Hindi na po siya magwo-work. In fact, you can see it from your views sa YouTube. Ngayon, kailangan maging matalino ka na at nasa tamang paninindigan ka. Mapapansin po natin, mga kahombre ko, na ang fanbase ng SB19 at ni Josh Cullen napakalawak. So, it's a very, 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 very deep grave for Ato and friends. Kasi napansin natin na sobrang active po ng fanbase nitong Josh Cullen at ng SB19. Alam mo, Ato, dapat di ka na masyadong nagtaka o dapat in-expect mo na to. Kasi obviously, man, kaya nga nanalo Ibig sabihin, maraming fanbase. Matindi ang fanbase. May basehan. Ikaw lang naman, Ato, ang tumitira sa panahon ngayon na laging walang basehan. Diyos ko, Lord. Relax ka lang kasi. Imagine niyo mga kahombre ko, even sila Flo G, kung sino-sino pang mga sikat na mga hip-hop artists, nag-comment regarding dito na wala namang masamang tinapay kung si Josh Cullen ang nanalo. Kasi although si Flo G ay isa sa mga legendary, no? Skastakli, mga big names, Have Abby sa mga panahon ngayon. Mapapansin po natin na nalagpasan sila nitong si Josh Cullen, di ba? So, ibig sabihin, tinatanggap naman nila yon. So, may puntos kung bakit po nanalo itong tao na ito. So, para sa akin, mga kahombre ko, ito po ay isa na namang kabalbalan, kabulastugan, kahibangan ni Ato
na humingi siya ng pasensya pero wala pa rin nangyari, ang kanyang Facebook page is gone. Hindi ako sure kung ito ay dineactivate mismo ni Ato or talagang natuluyan siya dahil sa napakatinding mass reporting na naganap nitong mga nakaraang araw. Pero para sa akin, knowing Ato, mga kahombre ko, for sure, dineactivate niya ito dahil syempre alam nyo naman na nakatingin yung tao sa pera. Alam nyo naman na at the same time, siya ay may negosyo, may clothing line siya. So talagang ito, yung vital part ng career niya is yung Facebook page niya, lalo na ngayon at pabagsak siya. So talagang kailangan niya tong i-save with all his might. Ang plano lang talaga ni Ato, mga kahombre ko sana, magpapansin sa inyong lahat. Hindi yung i-cancel na naman siya tulad ng nangyari sa amin noong December, di ba? Na na-cancel siya ng mga tao. Hindi niya ito pinlano, mga kahombre ko. Uulitin ko sa inyo, gusto lang niya ng engagement para mas magkaroon siya ng mga bagong buyers sa kanyang clothing line. But unfortunately, naging masaklap. At ayun nga, na-cancel siya and talagang tinadtad po siya ng report sa kanyang Facebook account. And I really hope na hanggang Facebook talaga kasi baka habulin ka rin Ato sa YouTube and madelete ang YouTube channel mo. Sabi mo pa, kapag walang basehan, hindi naman binubura ni YouTube or ni Facebook yung account kapag minamas report. Kahit anong mass report nyo, kung wala namang nagka-categorize dun sa kung ano yung nire-report nyo, na ginawa nung nire-report nyo, hindi siya nagmamatch. Kahit i-mass report, walang nangyayari. Hindi totoo yan, Ato. Kasi kapag 1,000 na ang nag-report sa'yo ng pare-parehas, game over ka na, man. Kahit walang basehan, matatanggal pa rin talaga ang account mo. So yun, mga kahombre ko, sa ngayon, ayun lang. Tandaan nyo, gumamit ng utak para hindi mapagaya kay Ato. Kasi tulad yan, nasaan na po si Ato? So, pagkatapos ito, wala na naman siyang karir. Ato, tapos na ang mga taon na yan. Change and grow up. One love, good fucking vibes, respeto po kay Josh Cullen at sa SB19. Ituloy nyo lang yan. Hopefully, manalo ng manalo ang bagong henerasyon sa hip-hop. Yun lang. Simple lang, di ba?